Masayang balita, mga Ophirians. Yada, ito na ang pangatlong kautusan na nakapaloob sa covenant. Sa mga bagong subscribers, huwag niyo pong laktawan ang mga foundation videos. Siguraduhin napanood ang naunang 4 na videos bago itong kasalukuyan. Sa pagpapatuloy, basahin natin ang Exodus chapter 20 verse 7. Thou shalt not take the name of Yahweh thy Elohim in vain, for Yahweh will not hold him guiltless that taketh his name in vain. Ganito ang sinasabi sa Tagalog, huwag mong gagamitin ang pangalan ni Yahweh, ang iyong Elohim, sa walang kabuluhan, dahil hindi niya pawawalang sala ang sinumang gagamitin ang kanyang pangalan sa walang saysay. Sa simpleng pangunawa, huwag mong dadalhin ang banal na pangalan sa walang kabuluhang gamit, kasama na dito ang walang patutunguhang pakikipagtalo. Bago natin inilabas ang banal na pangalan, nagpauna tayo ng babala sa lahat na huwag kukutyain ang pangalan. Kung ayaw mong paniwalaan o tanggapin, just walk away in peace. Kung sinasabi sa utos na huwag gagamitin sa walang kabuluhan, ibig sabihin ito ay dapat nating pakangbanalin at ingatan. Ngayon, saan ba natin ginagamit ang banal na pangalan? Obviously, ginagamit natin yan sa pagpupuri at pagdarasal. Paano ba gamitin sa pagdarasal ang banal na pangalan? Simulan natin sa John chapter 14 verse 13. And I will do whatever you ask in my name, so that the Father may be glorified in the Son. Tutuparin ko kung anuman ang inyong hihilingin sa aking pangalan upang mag-glorify ang Ama sa Anak. Sa Mark chapter 11, verse 24 naman, ganito ang sinasabi, Therefore I tell you, whatever you ask for in prayer, believe that you have received it, and it will be yours. Tagalog, kung kaya sinasabi ko sa inyo, kung anuman ang inyong hinihiling sa panalangin, maniwala kang natanggap mo na. Take note po, past tense po ang have received it, meaning paniwalaan mong natanggap mo na ang hinihingi mo sa panalangin. Hindi sinabing matatanggap pa lang, kundi natanggap na. Ngayon, madaling unawain sa isipan ang logic ng mensahe na maniwala kang natanggap mo na nga. Madaling sabihin, pero paano mo paniniwalaan na nasa iyo na nga ang isang bagay na sa reality ay wala pa? Para maunawaan, kunwari lubog ka sa utang. Then, nananalangin ka na ikaw ay iahon. Ang sabi sa Biblia ay paniwalaan mong nakaahon ka na nga. Paano mo paniniwalaan? Habang nananalangin ka, may kumakatok na naniningil sa'yo. Pinutulan ka na ng kuryente. Makinig po kayong mabuti dahil dito nyo maa-appreciate bakit hindi dapat gumamit ng mga imahe o ano paman na mga ribulto sa pananalangin. Yan kasi ay hadlang sa pinakamahalagang step ng prayer. Ulitin ko, ang sabi ay paniwalaan mong natanggap mo na nga ang hinihiling mo. Kapag ikaw ay nananalangin, dapat nasa full concentration ang iyong diwa sa pangalan ng Ama. Tila ba ikaw ay nag-i-establish ng pinakamalinaw na signal para ma-send mo ang prayer? Then, habang humihiling ka, mag-create ka ng mental picture o paglalarawan sa iyong isipan kung ano ba ang hinihiling mo. Kunwari, naputulan ka ng kuryente, madilim at mainit, isalarawan mo sa iyong isip na naibalik na nga ang kuryente at maliwanag na ang iyong paligid kahit kandila ang nakasindi. Paniwalaan mo ang imagination na yan ay totoo. Tuwang-tuwa ka, feel na feel mo na, as if totoong nangyayari na nga sa reality. At ikaw ay nagpapasalamat sa Ama. Yan ang tinatawag sa isang salita na faith o pananampalataya ng walang pag-aalinlangan. Hindi mo magagawa ang step na yan kung nakaharap ka sa graven image o ribulto dahil ang buong focus mo ay inaabsorb ng ribulto. Napupunta sa kanya ang iyong atensyon at hindi sa Ama. Ganyan po ang ibig sabihin na believe you have received it. Maniwala kang natanggap mo na nga
ang iyong hinihiling ng walang pag-aalinlangan. Bago namin ibigay ang detalyadong step ng pananalangin, unahin namin ang mga biblical guidelines kung paano ba talaga magdasal. Matthew chapter 6 verse 5 to 6. Sa verse 5, "And when you pray, do not be like the hypocrites, for they love to pray standing in the synagogues and on the street corners to be seen by others. Truly I tell you, they have received the reward in full." At kapag kayo ay mananalangin, huwag niyong gayahin ang mga hipokrita. Gustong-gusto nilang tumayo sa mga simbahan at sa kalsada para sila ay makitang nananalangin. Sinasabi ko sa inyo, natanggap na nila ang karampatang gantimpala. Sa verse 6, "But when you pray, go into your room, close the door, and pray to your Father who is unseen. Then your Father who sees what is done in secret will reward you." Ngunit kapag kayo ay mananalangin, pumasok kayo sa inyong kwarto, isara ang pintuan at manalangin sa inyong Ama na hindi nakikita. Sa ganon, nakikita ng Ama kung ano ang ginawa mo sa sekreto ay gagantimpalaan ka. "And when you pray, do not keep on babbling like pagans, for they think they will be heard because of their many words. Do not be like them, for your Father knows what you need before you ask Him." At kapag kayo ay mananalangin, huwag kayong gagamit ng paulit-ulit na salita tulad ng mga pagano na sa pakiwari nila ay pakikinggan dahil sa dami ng salita. Huwag kayong gagaya sa kanila dahil alam na ng Ama ang inyong pangangailangan bago pa man kayo humingi. Sa King James Version po, ang salitang babbling ay vain repetition. Ngayon, tingnan naman natin ang nasa Luke chapter 20 verse 45. "Beware of these teachers of religious law, for they like to parade around in flowing robes and love to receive respectful greetings as they walk in the marketplaces." Umiwas kayo sa mga tagapagturo ng religious law dahil gustong-gusto nila ang pumarada na nakasuot ng mahahabang damit, tumanggap ng pagbati ng panggagalang habang naglalakad sa mga pamilihan. Ngayon, matanong ko kayo, tumingin kayo sa paligid nyo. Sino ba itong mga taong mahilig mag-parade sa kalsada? May mga pasan-pasan na mga rebulto at nagkokoros ng paulit-ulit na salita. Nakasunod sila sa kanilang religious teachers or leaders na nakasuot ng mahahabang damit. Ayoko na pong maglagay ng visual aid nito, pero kung gawain mo ito, alam mo na kung sino ang tinutukoy. Kayong mga nagpaparade sa kalsada, nagdarasal daw ng paulit-ulit habang pasan-pasan ang mga rebulto. Sa tingin nyo, may iba pa bang tinutukoy ang Biblia? Wala na. Kayo ito. Kung anong ipinagbabawal ng Biblia, mga gawaing kasuklam-suklam sa Ama, yun ang ginagawa nyo. May ibinigay na pattern ang Biblia, ngunit itinatakwil ninyo dahil ang gusto nyo ay ang tradisyon ng tao. Ngayon, paano ba ang tamang pananalangin? Matthew chapter 6 verse 9 hanggang 13. "After this manner, therefore, pray ye, Our Father which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory forever." Simplify po natin sa Tagalog. Kung mananalangin daw tayo, ganito ang paraang ibinigay ng Mesaya. Hindi mo kailangang isaulo or i-memorize at paulit-ulit na i-recite gamit ang pinagbuhol-buhol na lubid. Isusupply mo dyan ang gusto mong sabihin at dahil yan ay pakikipag-communicate, i-address mo sa Ama. Ganito, "Ama naming Yahwa na sumasalangit,
Yan po ang salutation mo. Ituloy mo sa pagpapasalamat para sa mga natanggap mong biyaya. Nagpapasalamat kami or ako sa mga natatanggap kong biyaya. Humingi ka ng tawad. Patawarin mo ako, i-confess mo, banggitin mo ang kasalanan mo. Note, huwag kang mangangako na hindi mo na uulitin kung hindi mo kayang tuparin ang pangako na yan. Sa halip, humingi ka ng tulong na mapaglabanan o maiwasan na hindi na maulit ang ganong pagkakasala. Kung gusto mo naman ng kapatawaran, mauna kang magpatawad sa iba. Hindi yung humihingi ka ng kapatawaran pero may kimkim kang ngit-ngit sa taong hindi ka binayaran ng utang. Hindi ibig sabihin na kapag pinatawad mo na ang pagkakautang niya ay hindi mo na siya sisingilin. Ang punto ay hindi mo siya gigipitin at hindi ka magtatanim ng sama ng loob o galit. Tatalakayin natin ang kautusan kung kailan dapat kalimutan o i-write off ang mga pautang na hindi na nasingil o hindi ka na binayaran. Talakayin po natin yan ng hiwalay. Ituloy natin ang tungkol sa pananalangin. Humingi ka na ng nais mo. So ganito, humihingi po ako ng aming makakain sa araw-araw at manatili kaming malusog. Ang susunod na step ay critical o sobrang mahalaga. Sabay sa paghiling mo, isalarawan mo sa iyong isipan ang katuparan ng hinihingi mo. Imagine mo ang mga anak mo na may masaganang pinagsasaluhan sa hapagkainan at sila ay malulusog. Paniwalaan mong nangyayari na kahit ang ulam nyo ngayon ay toyo at mantika. Ramdamin mo sa iyong puso ang kagalakan dahil natupad na ang kasaganaan. Hindi po matutupad pa lang kundi natutupad na. Yan ang turning point na unti-unting magbabago ang iyong kalagayan sa buhay o present reality. Kung hindi mo gagawin ang step na yan, empty words po ang panalangin mo. In short, wala sa puso, wala sa diwa, kundi puro salita. Ngayon mo mauunawaan bakit ang iba ay nakapikit habang nananalangin. Gusto kasi nilang nakafocus sila. Although wala naman po kaming nakita sa Biblia na kailangang nakapikit ka, pero yan ay labis naming iminumungkahi. Ngayon, lahat ba ng panalangin ay sinasagot? Yes, ang panalangin natin ay sinasagot ng yes or no. Kailangan mo ring makiramdam. Ang sagot ay dumarating sa isang paraan na hindi mo sukat akalain. Minsan, inaakala mo na taliwas sa hinihiling mo ang mga nangyayari. Kunwari, lubog ka sa utang, ang sweldo mo ay talagang kinukulang. At kung kailan nasa ganun kang kalagayan, saka ka pa natanggal sa trabaho. Kung kaya, nawalan ka na ng pananampalataya at tumalikod na sa Ama. Pero ano sana ang padating? Kung hindi ka sana tumalikod sa pananampalataya mo, hinayaan mo lang sa Ama ang kontrol, marirealize mo na ang pagkakatanggal mo pala sa trabaho ay bahagi ng kasagutan sa panalangin mo. Kaya ka tinanggal upang mailipat ka sa mas magandang trabaho upang tuluyan ng matupad ang hiling mo. Transition pala ang pagkakatanggal mo sa trabaho. Opportunities po ang sagot sa ating mga panalangin. Minsan, may mga panalangin na no ang sagot. Kunwari, nananalangin ka na makapag-abroad. Ngunit kung nakikita ng Ama na hindi maganda ang kahihinatnan mo doon, hahadlangan ka niya. Dahil hindi natin maarok ang kaparaanan ng Ama, lagi po nating tandaan bago natin tuldukan ang pananalangin. Ganito po, Ama, ikaw po ang nakakaalam kung ano ang mas ikabubuti ko. Kalooban at kaparaanan mo ang masusunod, hindi yung sa akin. Dito mo tapusin ang panalangin. Ito ang aking dalangin sa pangalan ng aming tagapagligtas Yahweh Shai. Yada o praise Yahweh. Huwag pong gagamit ng amen. Ngayon, saan po kayo pwedeng manalangin? Sa simbahan lang ba? Hindi.
Kahit nasa ang lugar kayo, meron o walang privacy, pwede kayong manalangin sa inyong kalooban. Yan ay isang pakikipag-usap sa Ama. Tuwing ikaw ay nasa biyahe, manalangin ka para sa iyong kaligtasan. Kung may pagkakataon, mainam na pumasok ka sa iyong silid o kwarto, isara mo ang pinto, lumuhod ka, gaya ng ginagawa ni Prophet Daniel noong nasa Babylonian captivity pa sila. Ngayon, sasagutin namin ang tanong kung ang pagro-rosaryo ba ay isang panalangin. Ano ang sinasabi ng Biblia? Matthew chapter 6 verse 7. And when you pray, do not keep on babbling like pagans, for they think they will be heard because of their many words. Do not be like them, for your Father knows what you need before you ask Him. Huwag daw gagamit ng paulit-ulit na salita gaya ng mga pagano, dahil iniisip nila na didinggin sila sa paggamit ng paulit-ulit na salita. Huwag daw gagayahin, dahil bago pa man tayo humiling, alam na ng Ama ang ating pangangailangan. Ngayon, itinuturo ng mga religious leaders na ang rosaryo ay nasa Biblia daw at tinutukoy nila ang nilalaman ng Luke chapter 1. Tingnan natin. Sa verse 28, And the angel came in unto her and said, Hail, thou that art highly favored, the Lord is with thee, blessed art thou among women. Hindi po natin ito kinorek para makarelate sila. Tapos, sumagot naman si Mary. Verse 38, And Mary said, Behold the handmaid of the Lord, be it done unto me according to thy word. Noong nagkita si Elizabeth at si Mary, ang sabi ni Elizabeth kay Mary, Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb. Kumbaga sa ordinaryong pag-uusap nila, parang ganito, Hala Maria, pinagpala ka. Ang swerte mo, pinagpala ang nasa sinapupunan mo. Tanong, prayer ba yan? Sinabi ba sa Biblia na yan ang gagawing dasal? Hindi. Ginamit lang ang laman niyan para ipasok ang tradisyon ng pagro-rosaryo. Mamaya ilalabas namin ang totoong history ng rosaryo. Ngayon, ito ang masasabi namin. Maraming may pinag-aralan sa inyo. May mga doctorate degree pa sa philosophy. Bakit tila hindi umaandar sa bahaging ito ng Biblia? Ano ang nangyari sa inyong mga logic na paralisa? Bakit hindi nyo maunawaan na ang buong chapter ay hindi isang instruction kung paano manalangin? Ang bahaging ito ay ikinumposo, ginawang misteryo at nirecite ng paulit-ulit hanggang sa pagpaparade sa kalsada at tinawag na prayer daw. Prayer ba yan? Kung ano ang kinasusuklaman ng Ama na sinasabi ng Misaya na huwag mananalangin gamit ang paulit-ulit na salita, ay yun pa ang ginagawa. Tapos, prayer daw. Galugarin nyo kaya ang buong Biblia. Ni minsan, hindi itinuro ng Misaya o ng mga apostol na magbuhol-buhol ng lubid at mag-recite ng paulit-ulit. I-shutdown namin ang Oferian Heritage Channel kung may matatagpuan kayo. Huwag niyong magamit-gamit ang 1 Thessalonians chapter 5 verse 16 hanggang 18 dahil alam namin ang pinagmula ng rosaryo. Ang ibig sabihin ng pray without ceasing sa Thessalonian ay huwag niyong ititigil ang pananalangin. Meaning, hanggat nabubuhay, mananalangin kayo. Yan ang pray without ceasing. Huwag baluktutin ang Biblia. Ngayon, ito ang simula ng rosaryo. Hindi po Biblia ang pinagmulan niyan. Silipin natin ang history kung paanong nagsimula ang pagbubuhol-buhol ng lubid bilang counter ng paulit-ulit na recitations. Circa 13th century, ang mga Christian monks ay nagre-recite ng Our Father 150 times sa isang session. Ilang di pa kaya ng pinagbuhol-buhol na lubid ang gamit nila dyan? Ang sumunod na pangyayari ukol sa rosary, nagkaroon daw ng vision si Saint Dominic kung saan ibinigay daw ni Mary ang rosary. Taong 1569, ipinag-utos ng Papa ang pagdedebosyon sa rosary. Tandaan nyo,
Kapag hindi ka sumunod sa utos ng Papa noon, inquisition ang aabutin mo. Torture o pagminalas ka pa, kamatayan. Yan ang simula ng devotion sa rosary. Tandaan, sino ang nag-utos? Ang Papa, hindi ang Ama, hindi ang mga apostoles. Bagkus, ipinagbabawal sa Biblia ang ganyang gawain. Taong 1571, Battle of Lepanto, ang pagtatagumpay ng mga Kristiyano sa digmaan ay dahil daw sa sama-samang pagrorosaryo ng Europe. Bilang selebrasyon, itinatag ang Feast of Our Lady of Rosary. Parang dito lang pala sa Pilipinas, pinabagsak si Marcos, nagkaroon ng sort of Our Lady of EDSA. Ngayon, alam nyo na ang history ng Rosary. Ano sa akala nyo? Natutuwa ang Ama sa gawaing yan? Bilang wrap-up, tandaan, huwag gagamitin ang pangalan ng Ama at ng Anak sa walang kabuluhang gamit at pagdarasal ng paulit-ulit gamit ang lubid na pinagbubuhol-buhol. Yan ang pangatlong kautusan. Muli kami nagpapasalamat sa mga patuloy na sumusuporta sa Oferian Consciousness. Sa mga new subscribers, welcome home to our heritage. Be blessed. Shalom.